Magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming pagkakataon, kagaya ng mahal na birhen, naririnig o natatagpuan natin ang ating mga sarili na nagtatanong at nagsasabi, paanong mangyayari ito? How can this be? Ganito po yung nagiging reaksyon natin kapag may magaganap na kakaiba o lihis sa plano natin. Paano mangyayari ito? Sa buhay natin, sanay po tayong magplano. Natuto tayong iayos ng ayon sa ating gusto ang bawat bagay na ibig at nais natin. In short, gusto natin kontrolado ang lahat ng sitwasyon. Pero may mga pagkakataon na kinakailangan nating bumitiw. Kinakailangan natin hayaan ang plano na mas higit na maganda sa plano natin, walang iba kung hindi ang plano ng Diyos para sa atin. At sa wari ko, ito po yung mahirap. Ito po yung hindi madaling tanggapin. Sapagkat hindi natin batid kung ano ang mangyayari. Hindi natin inaasahan ang bawat pagbabago na ating kakaharapin. Kaya hindi natin masisisi ang mahal na birhen kung ganito ang kanyang naging reaksyon sa balita ng anghel. Paanong mangyayari ito? How can this be? Kaya sa dakilang kapistahan po ng pagdalaw ng anghel sa mahal na birhen, isang bagay po ang siyang dapat nating matutuhan. Ano iyon? Ang pagbitiw, ang pagpapaubaya, at ang maluwag na pagkapit. Hindi mahigpit, kundi maluwag na pagkapit. Sigurado, hindi naging maliwanag sa mahal na birhen ang balitang hatid ng anghel. Pero sa kabila niyon, nagpaubaya. Isinuko ang sariling plano. Nagpaubaya ng kanyang sarili. Ang tawag po dito sa Ingles, leap of faith. Leap of faith. Kaya nga po sa ating pagdarasal, sa ating pakikipag-ugnayan sa Diyos, lift of faith ang kailangan natin. Sabi po ng isang theologian, isang author, ang sabi niya, hope is the ability to hear the melodies of the future, while faith is the ability to dance it now. Hindi man natin maunawaan ang maraming bagay sa paligid, pero gugustuhin at pipiliin pa rin bumitiw at magpaubaya na lamang. That is why when Mary asked the angel, how can this be? It is Mary not seeing the bigger picture. Kaya pansinin ninyo, while Mary failed to see the bigger picture, anong ginawa ng anghel? Look around. Ang sabi ng anghel, natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Na parang gustong sabihin ng anghel, hindi mo maunawaan, bigyan kita ng sample. Hindi mo maunawaan, ito na ang ginawa ng Diyos upang iyong maintindihan. Kaya ito po yung unang bagay po na tinuturo ng ating pagdiriwang. Kapag marami tayong hindi maunawaan, kapag kagaya ng mahal na birhen ang tanong natin, paanong mangyayari ito? Buksan ng mata, tignan ng kapaligiran, magbalik sa nakalipas, na para bagang sa ating pagtingin, sa pagbubukas ng ating mga mata, makikita natin gumagalaw ang Diyos. Sa pagtingin natin sa ating kapaligiran, makikita natin, ang Diyos ay buhay. Ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako. At yun po yung una. Kapag panahon po hindi natin maintindihan, imulat natin ang ating mga mata. Nang sa gayon, hindi lamang makita, kundi maalala, kumikilos ang Diyos. Pangalawa, kapag tinatanong natin paano mangyayari ito, there is always another invitation. And what is that invitation? Not only to look around, but also the invitation to see
the bigger picture. It is when Mary allowed herself to see the bigger picture, she realized God has plans. Kaya mga kapatid, if we are sick, if we had problems, if we feel that God is not listening to our prayers, let us ask for the grace to see the bigger picture. Pag meron tayong problema, kapag meron tayong mabigat na pinagdaraanan sa anak, sa tahanan, sa pamilya, kahit pa sa mismong sarili, hingin natin yung biyaya na mas makakita. To see the bigger picture. To see the bigger situation. Nagtataka tayo, natatakot tayo, kasi hindi natin alam ano mangyayari. Natatakot tayo kasi hindi natin nakikita ang hinaharap. That's why when we ask to see the bigger picture, it is only then we will not complain. It is only then we will not grumble. It is only then we will not even asking God, bakit Panginoon? Why? Because we're able to see the bigger picture that God has wonderful plans. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, ngayong ating pinagdiriwang ang kapistahan ng pagbabalita ng anghel tungkol sa kapanganakan ng Mesiyas, dalawang biyaya ang ating hihingin. Paano mangyayari ito? Sasabihin sa atin ng anghel, tumingin ka sa iyong paligid. Hindi lamang upang makita, kundi iyong maalala. Gumagalaw, kumikilos ang Diyos. Gumagalaw ang Diyos. Pangalawa, kapag nagtataka tayo sapagkat marami tayong problema, paano mangyayari ito? Hingin natin ng biyaya na mas makita ng malaki ang hinaharap na kwento ng buhay. To ask God for the grace to see the bigger picture. Why? Because just like the Virgin Mary, when she was able to see the bigger picture, it is only then she realized God has plans. Kaya sa misang ito, nawa kagaya ng mahal na Birhen, sa bawat panahon hindi natin maunawaan ang maraming pagbabagong nangyayari sa buhay natin, nawa matularan natin ang mahal na ina. At kagaya niya ating masambit, ako'y alipin ng Panginoon, maganap nawa sa akin ang iyong sinabi. Amen.